milyong-milyong pisong insentibo raw ang kapalit ng pagboto ng yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senador Amy Marcos. Pinabulaanan yan ng ilang mambabatas. Nakatutok si Jonathan Andal. Ilang araw bago ang inaasahang botohan kaugnay sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senadora Amy Marcos sa mensahe sa GMA News na may alokan niyang insentibo sa mga kongresistang boboto pabor sa impeachment ng bise. Para sa boboto aniyang yes sa impeachment, bahagi ng insentibo ang 5 million pesos na cash. Dagdag na 3 million pesos kada buwan na MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses at 150 million pesos na halaga ng proyekto kapag bumoto naman umano ng no, zero o walang budget at posibleng maharap sa reklamo. Sabi ng kapatid ng Pangulo, ang alok ay para lang sa mga kongresista. Walaan niya para sa mga senador na tatayong senator judges sakaling ma-impeach ang bise. Pero pinabulaanan niya ni Justice Committee Chairperson Representative Jervin Luistro. I deny that. Wala po tayong na-encounter na mga ganyang offer. Hamon ni Tingog Party List Representative Jude Asidre sa Senadora maglabas ng resibo at pangalanan ng mga sinasabi nitong tumanggap at nag-alok sa mga kongresista. Tinanong ng GMA News ang senador kung sino ang nag-aalok at saan kukunin ang pondo para rito pero wala pa siyang sagot. Ang bise na unang sinabi na may mga kumikita umano gamit ang kanyang pangalan. So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang baleta. We consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President. Sa Lunes, sinasahang pagdedebatehan sa plenaryo ng Kamara ang report ng House Justice Committee kaugnay sa mga reklamong impeachment laban sa bise. Ani Luistro, umaasa siyang sa Lunes na rin magbobotohan. Sa 318 na mga kongresista, 106 ang kailangang mag-yes para ma-impeach si Duterte. This is a constitutional process which must not be delayed. I'm really inclined that these articles of impeachment be voted upon as well this coming Monday, right after the sponsorship and the debate. Sa isang post, nilinaw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na handa siyang tutulan ang anumang hakbang na hahadlang sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sakaling iakyat na sa kanilang articles of impeachment laban sa bise. Kasunod yan ang pahayag ni Senator Robin Padilla na tututulan niya ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil trabaho naman anya ng minorya na kumontra sa lahat ng bagay. Sa mandato ng Senado, once na i-forward na sa Senate yung articles of impeachment, ang sinasabi ay i-constitute na nila yung Senado bilang isang impeachment court. At kung pipigilan ito ng minority bloc, ay baka malabag nga nila itong mandato ng saligang batas natin para sa Senado. Kaya nga lang wala ko silang magagawa kasi trabaho nila yan eh. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.